ABC. It's a joy, once again, na privilege po na makatindig sa inyong harapan at makapaglingkod sa inyo on this occasion ng preaching. Pasensya na po. Pasensya na po. Sabi ko nga. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakatungtong dito sa pulpito pero kaya masaya po. Kami ng family ko na naimbitahan paglingkod dito sa inyo. And I think nung conference yata yun yung huli, pero hindi dito sa church. So, I praise and thank the Lord, and it's a blessing and it's a joy na makita kayong lahat ngayong umagang ito. May mga bagong mukha, may mga... Sorry, hindi ako sanay. Ayan, okay na? Sige. So, ulit, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa opportunity na binigay sa akin. Now, ngayong umaga po, ito po yung naisipan kong dalhin na mensahe. It's not necessarily per se Christmas lang na message na hindi natin pag-aaralan dito is yung minsan mga controversies, kung kailangan ba mag-celebrate ng Christmas o hindi, and all that. Iwan ko na po yun sa pastor ninyo. But rather, I'd rather focus yung anong nangyayari sa mga panahon na ito, sa season, na kung saan sa Kapaskuhan maraming kaganapan, especially dito sa atin sa Pilipinas, whether by tradition or by ng bansa natin or ng families or even ng isang church. But more so, I would like to discuss itong area ng pitfalls, especially para sa mga Kristiyano. Ano yung mga nararanasan natin sa buhay natin when we go through, especially itong mga panahon na ito, na kailangan nating mag-ingat. Ano bang meron? Bakit naisipan kong dalhin itong mensahe na ito? So, it doesn't mean na walang mga pitfalls pag January hanggang November. Meron po. Everyday sa buhay ng Kristiyano, may kailangan tayong pagbantayan. And yet, tuwing ganitong season, mas nagiging matingkad itong mga pitfalls na ito for some reason. But before that, tayo po ay humingi muna ng tulong sa ating Diyos as we begin tong ating study. Let's pray. Panginoon, salamat pong muli sa inyong biyaya sa panibagong araw. Hindi lamang panibagong araw that you give us throughout the week, but a day of rest for our souls. Salamat o Diyos na sinantabi niyo itong araw na ito at nawa ganun nga rin ang gagawin namin that we would indeed sanctify this day to the glory and praise of your name. So we ask once again that you be with us throughout this whole day. In Christ's name we pray. Amen. So, with this po, gusto kong i-lay down mga common or general principles or mga common pitfalls po na pwede nating makita and perhaps makarelate ng bawat isa sa atin, especially sa atin ng mga Kristiyano. And general principles, biblical principles and guidelines kung paano natin isaayon yung ating pamumuhay nang sa ganon, maiwasan natin completely itong mga pitfalls na ito that is not just for the sake of morality, but ito'y may threat kasi sa ating mga kaluluwa. So we would like to do that. Now, I would like to extend also na hindi lang naman ito tuwing Christmas, gaya ng sabi ko kanina, but even sa mga New Year. No? Kasi yun yung magkadikit usually, Christmas and then New Year. Prevalent itong mga gawi na ito. So the common pitfalls na makikita natin, wala pala akong clicker na dala. Okay lang. Sige, una, main point natin, yung common pitfalls, may mga ilan akong gusto banggitin. Unang-una na makikita natin kadalasan is yung area ng materialism. Materialism, may disclaimer pala. Yung materialism, first part, is isang bagay na laganap throughout the year, pero mas naha-heightened or naha-highlight ito, especially this year. Hindi lang dahil sa mga kaganapan na daily na nakikita natin, but prominently yung materialism is highlighted during Christmas. No? Andyan yung mga sale, kaliwat kanan na sale, kaliwat kanan na mga advertisements,
enticements na kayo ay magbukas ng inyong wallet or ng bank account or ng inyong GCash para gamitin. At andyan yung suggestions palagi, business establishments, especially sa mga online na mga shops. Andyan yung area palagi, yung pull or yung tag ng materialism. When we speak of materialism, is that insatiable or minsan na talagang malalim na desire na to be concerned, not just in an innocent way, but there is this lusting after material gains or possession or profit. So merong interest, a sudden gush of interest with stuff na ito yung pumupuno sa atmosphere. And bagaman nothing wrong na tayo ay bumili or mag-purchase, lalong-lalo na kung meron kang capacity at meron kang pangangailangan, wala namang pumasama doon. Hindi yun yung pinag-uusapan natin. But ang pag-ingatan natin dito sa area ng materialism is yung subtlety of the heart's desire or lust for mainly material. Material that is often unchecked sa ating mga puso. And we have to regard itong mga bagay na ito na kailangan nating bantayan because left unchecked, yung ating mga puso sa mga lust and desires natin, it often leads to one, covetousness. No, covetousness na kung saan ay we have these lustful desires towards our neighbors. And when we speak of neighbors po, yung pinag-uusapan natin, meron tayong desire dahil sa ating mata, nakita natin, baka hindi lang tuwing Pasko, but throughout the year, and yung covetousness natin na kumbaga, pumapalo na, nagsisimula na throughout the year, and ang pinaka-climax nito, ang sasabihin natin, pagdating ng Pasko, magkakaroon din ako niyan. So, there's an area of covetousness na kailangan natin pag-ingatan yung ating mga puso, ating mga kaluluwa, that we are not drawn towards such attitude of desiring after what others have. Mainly for the reason na nainggit ka lang. Gusto mo lang din magkaroon. And as if you are going to be satisfied once na makuha mo yon. So nakita niyo saan yung attention. It's on the object itself na yun na yung tinitingnan mong makakasatisfy at magbibigay ng kaligayahan sa'yo. That's the subtlety, mga kapatid, of covetousness. And also, with the advent of materialism, hindi lang covetousness yung kung hindi natin pag-ingatan yung ating mga puso, but there's also poor financial stewardship. Yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. And remember, whatever the Lord has given to us, everything po, this is a stewardship from God. We are to manage it. Hindi lang po pera pinag-uusapan, but everything that we have, relationships, kung parents ka, may children kayo, that's a stewardship from God. Yung mga kaloob, mga gifts na binibigay sa inyo na kailangan magamit, especially in the context of a church, that's a stewardship from God. Lahat yan ay meron tayong accountability or responsibility sa Diyos. Meron dinidemand sa atin ng Diyos kung paano natin isasagawa o isasabuhay or paano natin imamanage itong mga binigay niya sa atin. Even our health, even our well-being, lahat ng ito mga kapatid that has been given to us, has been gifted to us, is a stewardship from God. But especially in the area of finances, kailangan natin pag-ingatan dahil ito ay magdudulot ng maling o hindi mabigat na pananagutan sa atin. Not living within your means or capacity, especially during sa ganitong season. Hindi ka nga makasurvive halos dahil maraming kakulangan and yet you aspire for these things, material things, na kung saan ay you're willing to go hindi lang bankrupt or magkaroon ka ng maraming problema because of this, mga unnecessary purchases, whether credit card man yan, or meron kang G-credit, meron kang G-loan, meron kang S-pay later, or kung ano pa man, na makita mo, parang pwede naman yata ito. Ayan, tanong, masyado tayong naaakit sa mga bagay-bagay. It emboldens us to become poor financial stewards. Okay, thank you.
So, yan, yung mga bagay na yan, especially hindi lang Pasko, hindi lang during Christmas season, again, bleeding out or bleeding through the New Year. Mga kainan, usually sa atin, no, marami. In fact, parang mas marami pa pag bagong taon, yung mga handaan and all that. Yung mga, well, I don't know, sa mga taga-Bulacan dito, kung malakas pa rin ba yung bentahan ng mga paputok. Eh, ganyan yung mga bagay, yan ay nagiging indulgent. Hindi lang Pilipino, but even Christians. These are yung stewardship natin na pupunta sa unnecessary spending of stuff just for the sake of celebration. Whether food, mga tradition, mga salubong, and all that. So mag-ingat tayo mga kapatid sa season na ito na pag-ingatan natin yung ating mga puso, especially with its desire for materialism. Now, hindi lang yon ang danger ng materialism na maging covetous tayo or ma-develop natin yung covetousness or poor financial stewardship, but also, there is, baliktad pala, sorry. Ayan, wrong principles portrayed and exemplified to children. Kung ang kalalakihan ng mga anak natin is ang understanding nila nung Pasko is merely gift giving and receiving, again, we could conclude that we have taught them to be covetous, we have taught them to be poor financial stewards na binigay ng Diyos. Again, hindi masama ang magbigay ng regalo. Baka mamaya sabihin nyo, magdil na tayo mga inaanak, pasensya na muna, no? Narinig nyo sa preaching ni Pastor Mike. Pasensyahan muna tayo. We have to obey. Hindi po yun yung sinasabi ko, no? Baka magalit sa akin, biglang magdagsaan yung mga inaanak nyo. Mabira, Pastor, ha? Hindi yun yung point natin. There's nothing wrong with giving or even receiving gifts. Ang problema natin is not the external matters, but yung puso. Yan yung pinupunteriya natin dito. But when it comes to children, they're very susceptible to wrong interpretations and ideologies. Now, when you give, you make sure na i-explain niyo sa mga anak niyo or sa mga bata. Kung kayo magulang, minsan inaasahan ng mga anak na makakatanggap sila not just from you, pero sa ibang mga tao. Especially ito, sa church. Kailangan maturuan ninyo sa bahay na kasama sa inyong instruction sa kanila kung paano dapat yung disposition na hindi sila maging demanding, hindi sila maging entitled sa mga bagay na ito, but teaching them the principle of giving, principle of receiving and thankfulness, and the principle, of course, ng grace. Use it as a gospel opportunity ngayon. No? We don't expect or we don't mean to say na ididikdik natin sa kanila, pero you should be diligent as parents ngayon pa lang, and it's a blessing na makita maraming mga anak na nandito, mga bata. But as early as now, you teach them the principle of what this entails, of the heart that really is in danger of such sinfulness, yung depravity ng mga tao, may express at that early age. Kids may have and grow up with the idea na tong season na ito is merely gift season. So, ayun na, papasko. January pa lang, minsan, mid-year pa lang, nag-iisip na, ito siguro gusto ko sa Pasko. Madaan kayo sa mall. Meron ng pinupunteriya. Ito ba, daddy, mami, ito gusto ko sa Pasko. Ganyan. So, again, nothing wrong na meron kang ganyan. Pero kung yun na lang ang nagiging trend na pagdating sa season na ito is, yan ay laman ng utak, you have to think about it. You better think twice kung ano yung tinuturo nating instructions sa ating mga anak. And kasama doon stewardship. Okay? And even the area of giving na sa mga bata, mas madali or mas prone sa mga bata especially ang kumabig. Hingi ng hingi, tanggap ng tanggap, pero walang pagbibigay. So you teach them also reciprocal to mga bagay na ito. But again, ito yung mga principles, going back sa ating main topic, na yung common pitfalls natin when it comes to materialism is even yung mga bata natin damay. So it's not just for us, parents, or mga adults na ganito. And even as kung hindi ka parent, you have an area, especially sa context ng church, na maging teacher at instructor ng mga bata na nandito. Perhaps kayo ay mga ninong or ninang ng mga bata, but you have an influence sa mga church na mga anak as well. So be careful of such heart attitude of being drawn towards
materialism. Now, hindi lang materialism ang makikita nating issue na pitfall, isa dan is yung unrestrained or excessive pleasures. No? So, not just the aspiration for gain, for wealth. Pasensya na, may sakit pa rin ako. Excessive, unrestrained excessive pleasure or merrymaking. Now, ito yung mark din ng season na ito, even as we bleed through the new year, is yung aspect ng excess. Again, babalikan natin throughout the year. Meron naman ganito rin na nangyayari, merong excess. Pero pagdating ng Pasko, there's this seeming, kumbaga, magnification nitong pull na ito na maging unrestrained tayo. That's the issue, unrestrained. Hindi pleasure yung problema, hindi merrymaking ang problema. And it's totally fine because the Lord has given us richly all things to enjoy. And galing yan sa Diyos lahat. Pero ang problema, again, is yung heart natin if we are unrestrained sa mga bagay na ito. If we'll be honest, itong mga merrymakings at festivals, sa mga panahon na ito is often marked with excesses. Sobra. May kalabisan. And ang problema doon is tayo, hindi yung problema kung ano yung hinahain sa harapan natin. But then yung problema natin is ourselves kung paano tayo nagre-restrain. Hindi mo pwedeng sabihin sa host na pinuntahan ninyong bahay, ay huwag kang maghanda ng marami. Gusto kong magtimpi, gusto kong mag-restrain sarili ko. Hindi yun yung issue doon. Malam mo, sagutin ka nun. Hindi lang naman ikaw ang kakain dito. Hindi naman para sa'yo lahat yan. Yung problema is us restraining ourselves with excesses. And unang-una dyan, makikita natin is in the area of gluttony, pagkain. And throughout the season, sa Pilipinas, dito sa atin, hindi po maiwasan talaga kainan. No? Kaliwat kanan na kainan, nandiyan dyan, invitations, family gatherings, and piyesta, and especially tuwing Pasko, marami tayong mga niimbitahan sa bahay, sa mga opisina o sa trabaho, and yung gluttony is an area of where yung manifestation ng lack of self-control is nakikita, especially sa culture natin na lahat ng part ng celebrations natin, kahit gaano kaliit, may kainan palagi. So, regardless nga in fact kung social status mo, hindi mo pwedeng sabihin mahirap lang kami, hindi kami nakapaghanda. Yung iba nangungutang pa para lang makapaghanda. No? And that's an area as well of checking dapat. And kung saan merong unusual na abundance ng food, pag pumunta lang kayo ng supermarket, no? Grabe yung mga stocks, yung supply ng pagkain na hinahain sa harapan ninyo to be drawn na ito, marami ng sale. Ngayon pa lang, mamili na kayo, mag-stock up na kayo. There's nothing wrong with buying things. There's nothing wrong with celebrating. Again, ang punto natin, puso ng isang tao when it comes to the insatiable appetites na kailangan nating ma-restrain. And as we are invited o tayo nag-invite sa mga various gatherings na ito, ang temptation is that yung appetite natin is always present. Minsan nga, ang ginagawa, kahit yung sumusunod na mga strict na diets, guess what? Anong nangyayari tuwing December season, Christmas season? Cheat month muna or cheat day. No? Pinaghahandaan kasi lalapang ng marami at mag-i-intake ng marami. Again, be careful mga kapatid, no? Even with that simple thing about food, ng unrestrained na desire, appetite for food. Ituruan din natin yung mga anak natin. Hindi lang sa mga adults ito, but then turuan natin yung mga anak natin na maging controlling sa sarili. Not just for health reasons, but really because gluttony is a sin against God. Pwede natin tawaging darling sin to minsan kasi mamaya pag may handaan talaga, ang gusto natin is parang buffet. No? I'm not against buffet. Kayo, bahala kayo kung magre-restrain kayo sa buffet, pero may self-control, ika nga. Be mindful always that even sa ating pagkain, ultimo yung simpleng bagay ng pagkain, pinapervert ng kasalanan. Pwedeng pervert ng diablo. No? And even up to now, our hearts
will have that perversion in sin na even that good thing of food na para dapat sa kabutihan natin, it's a good desire, can be perverted. And ang issue is with that self-control. Now, hindi lang sa pagkain, isama na natin yung area, especially ng drunkenness. Okay? And one must be careful when we speak of drunkenness kasi we know Christian liberty, I hope, and I'm sure, alam niyo yung area and aspect ng Christian liberty when it comes to, well, not drunkenness, but then sa pag-inom ng alak and alcoholic drinks. But the sin there is not the intake of such substance. Ang kasalanan doon is, again, just like gluttony, is yung excess nito. And drunkenness is what is mentioned in the scriptures as sin that God detests. It shows and it uses yung language ng pagiging drunk nang wala kang hawak or hold sa sarili mo, that it is an illustration of those na walang godliness sa buhay. So, drunkenness is that thing na kung saan part of consumption natin. Something that God has blessed beautifully can be perverted and be abused. And yung issue ng drunkenness, we have to admit, especially sa mga season na ganito, talagang nag-i-indulge in excess. And that's why, for those, ang principle natin with Christian liberty is that kung mayroong mga galing na sa kasalanan ng drunkenness at pumasok sila sa Christianity, and they would rather abstain from drinking dahil alam nila yung kanilang kalagayan, brethren, mag-ingat tayo na tayo makakatisod. That our liberty will be something that stumbles others. And that's why Paul said that he'd rather give up itong liberty na ito for the sake of a brother na matitisod. But even if we, sa grupo natin, sabihin natin nagsama-sama kayo, and you understand perfectly what Christian liberty entails, no? At nagsama-sama kayo, you have merriment, you have something good going on, may pinag-uusapan, at nagkakasiyahan kayo, walang kasalanan. Remember that wine is a mocker. And hindi nyo namamalayan, nawawalan kayo ng control sa bawat isa. It provokes you to abuse and excess. So be careful that your Christian liberty would be evil spoken of. So, drunkenness, mag-ingat tayo sa mga panahon na ito. Kung maaaring umiwas, di umiwas kayo. Again, hindi tayo magiging legalistic about it. But when it comes to wine or alcoholic drinks, kung masaalang-alang ang inyong patotoo, especially from believers and even unbelievers, wag na lang mga kapatid. You can forgo that. And don't be so liberal na kung saan, Christian liberty ko ito. Don't be so carnally minded na gagamitin ko tong excuse ng Christian liberty to be this, and later on, ikaw ay walang control sa sarili at ikaw ay malango sa alak. And it will become a pattern sa iyong pamumuhay. So, that's another excess, no, na makikita natin. But hindi lang yan, excessive reveling or sabihin natin partying. And again, marks ng season na ito is that merong enjoyment, merong pagsasama-sama, whether sa office, ayan minsan, no, sa opisina lalo. Kasi mostly, ang kasama mo doon, mga ka-opisina mo, hindi mga mananampalataya. And you, bilang Christian na trying to maintain that good testimony, mabuyo ka lang ng konti, wala na, tuloy-tuloy na. And especially when all these things sa mga gathering, whether sa office, sa family, or sa school, na merong potential to go out of hand, no? Kailangan natin maging mindful sa sarili mo of not just presenting yourself with the identity na ikaw ay Kristiyano and hoping tatantanan ka nila. But we would rather want na ikaw mismo merong sariling pagpipigil kung nakikita mo at alam mo na itong patutunguhan ng reveling and partying na ito ay tutungo lang sa pagkatisod mo, tisod nila, or pag-wound ng conscience mo, it's best that you excuse yourself.
Maraming mga bagay sa pagtitipon-tipon na kung saan it goes out of hand, na kung sa mga usapan becomes ungodly. Una, ang gaganda ng pinag-uusapan, magmula basketball, maya-maya, pambababae na. Maya, puro mura na yung laman. Mamaya, kung ano-ano na ng mga makakasama natin na as a Christian, you don't want to become merely pious and say, ay, ayoko dyan, mga demonyo yung mga kasama ko rito. No. First and foremost, if it wounds your conscience, hindi mo dapat ituloy yung mga bagay na yan. Hindi ka magiging merely pietistic and say, kasi baka maging godly influence ako rito na ganito, ganyan. Well, may point naman doon. No? Na as you stay there, maging mindful ka, pero kung puro gossips, green jokes, coarse languages, yun yung sentro ng pagtitipon, you can only stay there for so long. And your heart would be crushed. And maraming paraan. Hindi natin pag-uusapan yan kung paano ikaw ay makakaiwas sa ganon, may ingatan mo yung sarili mo at may ingatan mo yung patotoo. Now, as Christians naman, kung tayo'y nagtitipon-tipon, sana hindi maging marka sa atin yung looseness na ganito. Na kung saan wala tayong restraint sa ating bibig, sa ating mga pag-uusap. No? Parang minsan may nagugulat. Especially kung mga bisita, nagkakagulatan, ganito pala yung kultura dito. No? Ganito pala yung mga lingwahe rito. Sana hindi masabi yan sa atin when we speak of fellowship, pero yung mga pinag-uusapan natin, when it comes to enjoyment and all this, ay hindi edifying. Sana, when we mingle with others, especially sa mga season na ito, bit-bit natin yung mindfulness that we are standing on a cliff at may mga guardrails tayo. And sana, hindi natin to sisikapin. Ito yung time kasi ng panahon na yes, may mga guardrails tayo as Christians. It's in place from the scriptures. Pero minsan ito yung panahon na kung saan throughout the year, the whole year, nakikita natin, salamat, may guardrail dito. Pero usually pagdating ng mga ganitong season, nakikita natin yung guardrail. Ay, baba lang pala ng guardrail na to, no? Parang pwede kong akyatin. Nagiging emboldened tayo sa mga panahon na ganito. So mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi mamaya makikita natin, si ganito nga sila ganyan nga Be careful sa mga panahon na ito, na yung pitfalls, yung guardrails na nandiyan dyan, nakikita natin blessing, and nakikita natin, pwede pala hanggang dito. Mag-iingat tayo. So hindi lang yung temptation when it comes to these things, unrestrained and excessive pleasures, ito pa, no? Ang kabaliktaran is that there is idleness or laziness. Maaaring itong mga bagay tayo, cautious tayo na hindi tayo mahulog sa mga ganitong excesses, sa materialism. Cautious tayo and conscious tayo na, teka, parang ayoko dyan Pero ang kabaliktaran naman, baka mag-swing ka dun sa kabilang dako, sa kabilang extreme, na ikaw ay magiging idle. And especially during mga season na ito, marami may mga breaks, long breaks, maaaring may leave kayo. Ang tendency minsan, sa school man yan o sa office, you would be inclined to do nothing. And when I say nothing, hindi ibig sabihin na literally wala kang ginagawa, hindi inactivity yung pinag-uusapan, but unproductivity or pagiging unproductive sa ginagawa mo. Marami kang ginagawa na hindi productive because hindi ito yung nakasanayan mong gawin. Throughout the whole time, either nagsa-study ka, nag-work ka, pero ito ngayon may bakante. No? Anong gagawin ko rito? Na yung disregard mo ngayon, dinidisregard mo ngayon yung mga responsibilities mo. Whether at home, whether as a Christian, to your fellow believers, and all these things, instead of making the most out of your time. And this does not mean na kunwari, panahon ito, may break. Mag-retreat ako with my family. Of course not. Hindi yun yung punto na pinagbabawal o hindi dapat natin gawin. That's a good time to spend with your family. Na kung saan, meron kayong retreat. Na in the busyness nyo throughout the year, meron kayong time na aside from hopefully devotions or prayer time ninyo, na meron tayong enjoyment. Na matuturuan natin yung mga anak natin even more. Magkaroon tayo ng time of encouragement sa bawat isa, spending time with family and even fellowship, catching up.
No, hindi yan yung sinasabi nating idleness dito. Now, examples lang, no? Hindi naman tayo unaware sa mga bagay na ito. In the advent ngayon ng media platforms like Netflix, mas madali po mag-binge watching na lang. Tapusin mo yung K-drama na hindi mo natapos throughout the year, ngayong Pasko. Okay, tapusin mo tong mga series na ito. Yun yung gagamitin na lang. Again, hindi masama manood ng Netflix. Hopefully, marunong kayo mag-manage kung ano yung dapat yung pinapanood doon. Pero you're using such time because meron kayong time ngayon na is to become idle from responsibilities. Uncontrolled, unrestrained na ng internet surfing, online gamings, or games itself. Or sleep lang the whole day. Sabi mo, babawi ako ng tulog. 1 taon na halos ako nagtatrabaho, pero bawi mo na ako ng tulog. Abay, huwag mong bawiin ng isang bultuhan, no? Na parang wala kang pakinabang sa bahay. Huwag mong gayahin yung kantang Sleep All Day. We are, by nature, from God, God made us to be working, not to be idle. And remember yung pagiging idle natin of our responsibilities, ang daming pwedeng mag-flood sa ating mga isipan. And yan yung nangyayari natin in the advent of social media. Ang daming suggestions that you could fill your mind with a simple scroll. Mag-iingat tayo that yung idleness na ito, we neglect yung mga responsibilities natin and duties. Hopefully, hindi church. But sa bahay, minsan, naiiwan na katiwangwang yung mga gawain. So, imbis na makatulong sa mga anak, sana maging opportunity rin ito. Kung marami kayong breaks and makatulong kayo kahit papaano sa bahay, sa magulang ninyo. And to treat them out and whatsoever. Use your time wisely instead of just carnal pleasures and delights na kung saan it leads to mere idleness or pagiging unproductive natin. So that's also an issue of stewardship. Now, here's one more thing, no, na pitfall na kailangan natin pag-ingatan is yung area ng subtle hypocrisy or we could say seasonal morality or kindness. And ginagawa ito, minsan, well, if we will take a survey, most likely siguro of all the months or the seasons ng taon, December, Christmas season, usually yung rate na kung saan yung mayroong pinakamataas na yung works of charity, philanthropy, and all those goodness na is napapakita. Again, there's nothing wrong. In fact, that's good. Doing good to your neighbor. Organizations, mga institutions, nagiging busy. Hindi lang pagbili ng mga pang-raffle, pero sa pamimigay, no? Na kung saan ay gustong ipakita yung generosity. Individuals man or group feel that they have this need to give to others. Lalo na itong mga calamities na nagdaan ng sunod-sunod sa ating bansa, especially dito sa Luzon. May kita natin na people would be so inclined to help and to do good to neighbors. That is good. That is a good act or good deed. This is a manifestation ng mercy ng Diyos, in fact. It's a common grace ng Diyos even to those na hindi kumikilala sa Diyos. Maraming mga hindi lang atheist na by profession, but practical na mga atheist na throughout their life, talagang grabe kung makakutya sa Diyos, sa religion, sa spiritual things. And yet, on the other hand, they could do such moral things, especially sa mga season na ito. So huwag kayong magtaka, no? Because they're merely reflecting what is an image bearer of God. That's undeniable na mangyayari. Hindi nga lang nila ma-explain or can make sense bakit sila gumagawa ng mabuti, pero ginagawa nila. And that's good, no? But for us who are Christians, we want to do it not in this hypocritical manner or mere seasonal na morality or kindness. And some do it out of real concern, but others, usually they do it to defray or an immoral lifestyle, parang penance, no? Parang pampalubag loob na ang dami ko kasing ginawang masama nitong taon, siguro para matimbang naman ng pabaliktad or maitimbang ng maayos,
yung pogi points ko sa langit, gawa muna ako ng mabuti. Eto, gagawa ko. Sabay nakapost sa social media, sa TikTok. No? Uh, some perhaps do this para ma-equalize yung immoral nilang lifestyle. And some even cover up for illegal activities. Madalas yan sa mga politics na kung saan ay pag Pasko, ito, para makalimutan niyo yung mga nangyari nitong mga nakaraan. O, ito muna, bigas, package, tatanggalan lang ng DSWD, pero kung hari sa akin galing. That's the reality of humanity. Even good things are, dinidesign nila makabuti, pero with ulterior motives para hindi lang matimbang yung kanilang mga maling, yung immoral life, but then para lang meron silang pampapogi to cover up yung stench ng kanilang illegal or immoral activities. And some do it to expect blessing. No, ginagawa ko to para magkaroon ako ng blessings pa, more blessings to come. Ika nga, para masuklian din, good karma, good vibes ang dumating sa akin, especially itong bagong taon. Kung walang dumating, ang gagawin mo? Sayang pala yung ginastos ko. Dapat nila ako namigay. So be careful mga kapatid that when we do so, we are freed from such seasonal morality na ginagawa natin yung season na to ng Pasko just for that na hindi natin naintindihan. Wala tayong proper grounding at understanding why we want to give and help. And the point is that we have to examine our own hearts not to be caught up with the mindset ng seasonal morality. Give as God has given and blessed you, that you want to be a blessing and help sa iba. Pero wag lang natin itong gawin tuwing Pasko. Wag niyong gawing motto yung kanta ni Michael Jackson. No? If we are to do good and act kindly, let us do it as a lifestyle for the rest of our lives. As much as God is giving to us and blessing us, that we can be a help to others, do it. Walang kinikilalang season dapat yung paggawa ng mabuti. No? But as God has given you life and breath and all things, let this be a mark of the conduct of Christian. Ano sabi sa atin? Do good to all men, especially those who are in the household of faith. So there's an expectation sa atin. And these are times na kung saan overt carnality is often deemed respectable or tolerable amongst Christians. Now, ito yung mga pitfalls na I'm sure, hindi to exhaustive, I'm sure marami kayong pwede may dagdag, but this is a reminder para sa atin when it comes sa ating mga puso. But these are also guardrails that may help, again, hindi to exhaustive, but principles that we can cling upon, general principles to help us na hindi tayo tuluyang mahulog dun sa mga pitfall na yon tuwing season ng Kapaskuhan. Keep your affections heavenward. Yan naman palaging una sa atin, yung affections natin, where our heart is, our minds and our bodies follow. Kung nasan yung affection natin, and perhaps, you can think of mga scripture verses, especially Colossians 3:1, na kung saan ang encouragement sa atin sa Colossians 3 is to set our affections on things above. While it is true that it is God who richly supplies us with all things to enjoy, 1 Timothy 6:17, itong mga supplies na ito ng Diyos is not to consume our minds, na kung saan we pay attention to the treasures themselves rather than the treasure giver, which is God. Doon tayo napapariwara dahil yung inilatag sa harapan natin, doon nakukonsume yung ating affection. Yun yung gusto nating i-pursue ngayon. Not recognizing that all that we have is from God. And yun ang nangyayari minsan sa mga bata. Na bilang magulang, parang gusto mo na, hindi mo lang magpapasalamat na. That's the nature of it. We are drawn towards things that, it gives pleasure and delight sa ating mga puso that we often forget or neglect kung kanino nanggaling ito at kung paano ito pinagkaloob sa atin at ano yung konteksto ng pagkaloob nito sa atin. And that's why a reminder that our hearts
should always have that eye towards the supplier more than the supply. And yung utos nga na yung makikita natin sa Matthew chapter 6 na kung saan ay ang ating Panginoon ay richly nagsusupply sa atin, that we are to seek Him first. And all these things shall be added to you. Mga hinahanap natin, mga pangailangan natin. But we are to seek Him first. It is always therefore good to keep a mind. Ngayon ang sabi ko kanina sa Colossians chapter 3. Though it is ought to be a daily mindset of the godly, yung sa Colossians 3, these times, itong season na ito calls for such greater measure ng diligence na hindi lang mapaalala sa atin na mag-persevere dahil there is a seeming looseness. And mga kapatid, sad to say, even within the church, nakaka-encourage pa minsan yung ating looseness sa iba na maging loose din sa pamumuhay. So be careful, not just para sa sarili niyo, but towards your brothers. Nagiging rampant and tolerable itong time of the year na ito sa mga ganitong kasalanan. Therefore, earthly matters and things seems to draw us more. Dito sa mga pansamantala, yung mga kapangyarihan na nandito towards covetousness than any other time of the year. Na-excuse na natin yung ating mga sarili. And in recognizing such condition, magandang paalaala sa atin na yung ating mga isipan at maganda nakatingala, not physically towards heaven, but because we have God's Word, we are to look upon God's Word. Kung paano tayo mapag-ingatan natin yung ating mga kaluluwa, yung impulsiveness ng ating mga puso towards these things. Na hindi tayo maging pangit na example sa ating mga anak when it comes to stewardship, when it comes to finances, when it comes to these things. Do not let your guard down then, but rather, tingnan natin yung ating mga railings na ito, especially sa mga panahon na ito, gaya ng sabi ko kanina, hindi natin titingnan na parang, parang bumaba yata yung railing ngayon. Hindi po bumaba, sa totoo lang. Yung puso natin, yung medyo nagmataas. Kaya ito, parang bumaba yung railings natin at gusto nating akyatin. Na imbis na tayo maingatan ito, yung puso natin na naging mas mangahas upang akyatin, mahulog tayo doon. And be careful mga kapatid, sa bagay na yan. And how we counter these things is to instruct our minds in our conscience. Furthermore, it is also in keeping such mindset of heavenliness, natutulungan tayo from hypocrisy and seasonal kindness. Pag naisip natin yung compassion, yung kindness and love and righteousness, hindi lang sana ito towards the end of the year. Hindi lang tayo nagbabandwagon palagi sa mga activities ng season at ng iba. May the Lord see in us na yung distinction na ito. May the world, see in us a distinction na hindi nila sasabihin, ngayon lang naman yan, bait-baitan lang yan. Kung ikaw, boss ka or superior ka, baka mamaya, napakalupit mo tuwing buong taon, pero pag Pasko, bait-bait ka. Ito yung masasabi sa inyo. Pasko kasi. Sana hindi. Sana yung distinction makita that you are throughout the whole year, makita yung distinction sa yung pagiging Kristiyano mo. Whether you're an employer or an employee. O ikaw ay estudyante, ikaw ay may business na hindi pandaraya, panlalamang ang nasa isipan mo para lang makakabig ka ng para sa sarili mo, para yumaman, para maging materialistic. Sana makita ngayong season na ito, hindi ka, mas makita, mas makinang yung pagiging Kristiyano mo. Na hindi lang ito because of Christmas. And also, it pays to have self-control. Self-control. Galatians 3:16, knowing that we are made aware itong mga common pitfalls na ito sa season, yung mga impulses ng puso natin, isang characteristic na dapat mapalalaan sa atin yung self-control. To lack self-control is to be in danger of yielding always sa mga potential abuses, mga legitimate desires na maaabuso natin. Christian liberty, gaya ng mga nabanggit kanina. Self-control din. Sa Galatians 5:16, ine-exhort tayo na tayo lumakad in the Spirit and not to carry out the deeds of the flesh. Na kung saan, kung tunay itong bagay na ito na nasa atin ng banal na Espiritu, dapat makita, isa ritong katangian is self-control. Now,
This is not merely, pag sinabing iba is, you are to be spirit-controlled. That's medyo kailangan ipaliwanag. Hindi lang natin sabihin Spirit, Holy Spirit, control me. Hindi po. Ang responsibility is sa'yo, sa akin. Ako ang magpipigil. Ako ang iiwas by the help of the Holy Spirit. And kaya ako kakayaning makapagpigil at umiwas dito is because nasa akin yung Espiritu ng Diyos. And mga kapatid, kung ganun ang realidad sa atin, then we are to exercise and be diligent, sharpen yung ating self-control sa mga bagay na ito na seasonal pitfalls, especially na naha-highlight ngayong Pasko, Kapaskuhan. Self-control then is a good guardrail for us in restraining ourselves from excessive pleasures, merriment, and all these materialistic endeavors. And, an attitude of thankfulness and contentment. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10, wala tayong basahin, but ang materialism is one of the pollutants ng moral atmosphere natin sa mga panahon nito. We have to recognize that covetousness and inordinate desires for gain, material man yan or immaterial, is an issue of a discontented heart. Na kung saan ang discontent, really, it's just a revealing that one has an unthankful heart. Hindi mo na-recognize, hindi ka makapagpasalamat sa Diyos. You are unthankful. Basically, you are assuming that you deserve itong mga bagay na ito. Kaya nga, ganun na lang mapangahas yung ating puso that we are saying palagi na, deserve ko naman to. O deserve mo yan. Mag-ingat kayo mga kapatid kung magbibigay kayo ng comments. Makita kayo, mako-comment kayo na, I deserve mo yan. That. Mag-ingat tayo mga kapatid. Baka naggagatong na tayo sa maling pananaw. And an attitude of thankfulness really counters itong attitude ng covetousness and yung attitude na kung saan pag hindi na-check, discontented yung puso natin over so many things. And a helpful, vital reminder for Christians to keep from heart pollutants tulad nito is this, a sobering truth, understanding, being grasped and being grounded sa sobering truth na lahat ng meron kayo ay hindi nyo deserve. Hindi natin deserve. At wag tayo tumigil doon. Tandaan natin kung ano yung tunay na deserving sa atin. And sana pag pinanindigan natin or dinikdik natin yung mga katotohanan na yon, ipukpok natin sa ating mga puso, makatulong sa atin na makita natin that all these things that we have is by virtue of Christ. All the more mga kapatid, mahiya tayo, ma-humiliate tayo sa ating kalagayan. And these are all gracious gifts from a good and benevolent Father. And even more sa mga unbelievers. If I'm speaking to mga friends na nandito, maaaring wala ka pa kay Jesus. The reason na meron ka pang hininga na hinihinga ngayon is a mercy from God. And the very reason bakit ka nandito ngayon upang mapakinggan mo itong mga bagay na ito is a mercy from God. Therefore, the Christian should be marked by a humble and grateful disposition towards what you have and furthermore to be content. Now, there is an area, of course, I understand yung contentment na kung saan, hindi ka dapat makontent sa prayer life mo, sa spiritual life. True. And that's the good way na hindi ka dapat makontent. But for the rest, be content, mga kapatid. And have that grateful and thankful heart. And use this opportunity, lastly, to seek for pray for evangelistic opportunities. Ito yung mga panahon na kung saan, yung mga parties or yung mga gatherings, may gusto kang makausap throughout the year, hindi mo nakakausap dahil busy yung schedule. Ito ngayon, medyo mas maluwag dito. May opportunity kayo ngayon na mag-fellowship, mag-date, whatsoever. Use and pray for open doors of opportunities na magamit mo rightly yung time mo. And hindi pa pala last, yan pala. Seek opportunities to serve and edify one another, especially as a church, as brethren. Ito mga time na ito na hindi tayo maging self-serving at self-gratifying sa mga bagay na ito. Main point in all this, mga kapatid, if you have to have takeaway, these guardrails are not to be adhered to mechanically or legalistically, but meron siyang grounded and conscious and intimate understanding
of the great grace of God in Christ kung saan tayo ay mga undeserving recipients. Natanggap natin itong mga bagay na ito. And with this understanding, we resolve to keep watch of ourselves, na lumakad tayo ng tama, carefully and not carelessly, and godly therefore before all men to the glory of our Father in heaven. Hindi lang sa season na ito, kundi sa buong araw at buhay natin. Takeaways, application natin, dalawa lang. Be conscious of the dangers and pitfalls and stay as far as you can. Wag na tayong mangahas na sumampa pa doon at minsan gaganon-ganon tayo sa ano. Okay, stay as far as you can. Kung alam niyo ito ay makakatungo sa iyo na talagang mas matitem ka palalo. And on the other hand, stay close to the safety and the guardrails mentioned, meaning tayo'y magkaroon ng regard sa mga bagay na ito. And we are to be determined to keep it that way. Na hindi natin unti-unting babakbakin, tatanggalin yung mga tornilyo at mga pako para magkaroon tayo. Parang yung mga tawiran minsan sa Maynila, nilagyan na nga ng harang, unti-unti pang tatanggalin for the sake of convenience na makatawid. Kaya ano yung nakalagay? Walang tawiran, nakamamatay. Ang sunod na doon, walang tawiran, meron nang namatay. So, mga kapatid, be mindful of such pitfalls and beef up yung guardrails na ito by being minded, being heavenly minded, scripturally minded, and be applying these things na makatulong sa atin, especially sa season na ito. So, yan lamang po, yung ating maiksing devotion time para sa ating, sana makatulong sa bawat isa na nandito. Pasensya na medyo overtime time. May prayer? Q&A o prayer? Prayer na. Sige, let's pray. Panginoon, salamat po sa time na to. Tulungan niyo po kami na not to be mere hearers but doers of your word. Especially sa mga common pitfalls na ito, sa mga panahon na ito, na hindi namin to isa walang bahala, kundi lalong tumulong sa amin na mapag-ingatan namin ang aming mga kaluluwa sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito, not just these times, but for the rest of our lives, O Lord. Help us to be diligent, faithful doers of your word. Grant us the grace to do so. In Christ's name, amen.